Pagkatapos namin mag-Batman loop, papalitan ko na yung lower arm big bushing ni Mira. Medyo sinulit ko muna bago ko siya palitan. Susubukan ulit natin itong tool na binili ko kung kayanin niya magbaklas ng big bushing. Una natin tanggalin itong ball joint. At luwagan natin gamit itong 19mm na open wrench. Binugahan ko rin siya ng WD-40 para mabilis siya bumaklas. Sunod naman nating tanggalin itong front bolt sa lower arm gamit ang 17mm socket. At lastly, itong rear bolt and nut. Kontrahan yan kaya need mo ng open wrench at counterclockwise ang ikot niyan sa taas. May punit na sa kanyang bushing at nararamdaman ko na rin sa ride namin na parang pumapaypay yung gulong namin. Una kong tiningnan yung direksyon ng pagkakalapat nitong bushing. Importante na tama yung direksyon para maging effective siya at hindi agad masira yung bushing. Nilagyan ko yan ng marking sa magkabilaan bago ko baklasin itong bushing. Pati yung taas ng pagkakabaon nitong bushing tinandaan ko rin sa magkabilaan. At bubugahan ko siya ng WD-40 para bumaklas siya ng mabilis. Ipakita ko na lang din kung paano ko sinetap itong tool na gagamitin natin. At ayan, ready na tayong pagpawisan. Una kong sinubukan itong maiksing ratchet kasi may nakita ako na ito lang ginamit niya pero hindi pala sapat. Sunod ko namang sinubukan itong impact wrench kung kakayanin. At napansin ko na ayaw rin bumaon kaya tinigil ko na. Walang epekto yung dalawang tool kaya ito na ako sa last option. Kung hindi, baka mauwi na ito sa machine shop. Buti naman at unang bira ko pa lang gumalaw na agad siya. Kaya tinuloy-tuloy ko na. At yan, ramdam ko na ang success sa part na to. Babaklasin ko muna kasi need ko palitan ng mas maliit na cup. Yung tatagos sa loob para lumabas ng tuluyan yung bushing. At sumakses na tayo at malapit na siya bumaklas. Sinubukan ko pa pukpukin ng martilyo pero hindi pala kaya, kaya ginamitan ko ulit ng mas maliit na cup. Bubugahan ko rin ito ng WD-40 para mabawasan yung kalawang. Papahiran ko ng kunting grasa para pampadulas. Pati itong bushing lalagyan ko rin. Itong tinuturo ng daliri ko yung marking natin, dyan natin i-align yung ating bushing. Pinukpok ko muna siya para lang pumasok ng kaunti at para hindi tumabingi pag ginamitan ko na ng tool. Sinisilip-silip ko kung okay na ba yung pagkakalapat niya bago ko tuluyan ibaon. Pinukpok ko pa nga yan ng martilyo para lang gumit na ulit yung cup. At binaklas ko ulit para lang masiguro na tama na yung lapat niya. Iniingatan ko lang na wag masira yung bushing or yung arm. Kaya itinama ko yung pagkakatabingi para lang din swabe ang pasok pag tama yung lapat. At ito na, itutuloy-tuloy ko na to hanggang bumaon siya ng tuluyan. At pagsilip ko, lumapat na siya dun sa marka natin. Okay na ako dyan. At sisilipin ko kung goods na rin sa kabila ng bushing. Sinilip ko rin ulit kung tama pa rin yung direction ng ating bushing. Goods naman. Bigyan ko ng isang palo na lang para mawala yung kunting pagkatabingi niya. Goods na yan. Tara isalpak na natin pabalik. Niluwagan ko itong bolt sa cross member. Baka lang lumuwag yung pagpasok ko ng big bushing pero parang hindi naman siya nakatulong. Kaya din sa kabila hindi ko na niluwagan. Ilalapat ko din itong bushing para maipasok ko yung kanyang bolt. At hihigpitan ko na ng maigi itong bolt. After ng impact wrench, mas gusto ko kapain yung higpit gamit itong may mahabang handle. Sunod naman itong bolt na nakakapit sa cross member. At lastly, ipakapit natin itong ball joint. At tapos na tayo. Pinalitan ko rin sa kabila pero hindi ko na ipapakita kasi same lang naman ang process.